Tinawag ni Logan na unggoy si Aslan at sinabing oras na para sa ikalawang round. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba ng armas, dahil kinuha rin ni Logan ang espada ni Aslan. Nang makita ito, napagtanto ni Aslan na nasa problema siya dahil nasa kay Logan na ang kanyang espada. Nakita niya ang lock sa lupa at pinulot ito. Dito nakita ni Logan kung paano gumagana ang artifact ni Aslan. Tumingin siya kay Aslan at sinabing nang maglagay siya ng force sa espada, ang mana sa loob nito ay nagpapataas ng kanyang pandama, at pakiramdam niya ay bumabagal ang lahat sa paligid niya. Sinabi rin ni Logan na ito siguro ang dahilan kung bakit naging super speed knight si Aslan. Dinilaan niya ang espada, tulad ng ginagawa ni Aslan dati, at sinabing kanya na ang espada ngayon. Nang makita ito, natigilan si Aslan. Sinigawan niya si Logan na kanya iyon at tinanong kung talagang naniniwala itong kaya niyang gamitin ang espada tulad niya. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil mukhang sanay na si Logan sa paggamit ng espada at mabilis na papalapit kay Aslan. Sa isang mabilis na atake, nagawa niyang sirain ang kanyang baluti at nasugatan ang kanyang tadyang. Gayunpaman, sinabi ni Logan na hindi iyon ang kanyang intensyon dahil ang puso ang pantirya niya, at ngumiti, tumingin pabalik, at sinabing nakakalungkot. Habang tumutulo ang dugo sa lupa, sinabi ni Aslan kay Logan na mamatay na ito at tinanong kung paano niya nagawang pagalingin ang butas sa kanyang tiyan. Tumingin siya kay Logan at tinanong kung paano nakuha ng isang batang tulad niya ang artifact na tulad ng Pulse Ares na iyon. Ang Pulse Ares ng pagbabagong buhay na natanggap niya mula sa hari ay may mahika na kayang gawing maliit na gasgas ang anumang mortal na sugat. Hanggat hindi agad namamatay si Logan, kaya niyang gumaling. Inamin ni Logan na sugal iyon, dahil muntik na siyang mamatay. Sa anumang kaso, sinabi ni Logan na oras na para alisin ang isa sa mga pangunahing tauhan ni Bifrost. Sinabi niyang tatapusin niya ang lahat doon, at naghanda upang putulin ang ulo ni Aslan. Nang makita ito, inatake ng mga kawal ni Bifrost si Logan mula sa likuran upang iligtas ang kanilang advanced knight. Lumingon si Logan at napagtanto na kailangan niyang gumawa ng paraan bago niya mapatay si Aslan. Nagawa niyang salagin ang lahat ng kanilang atake gamit ang kanyang espada. Nahirapan siya, sinasabing hindi ito ang tamang oras para mangyari ang ganito. Tumingin si Aslan sa nakabukas na likod ni Logan, at nag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Naisip niya na anuman ang mangyari, kailangang mamatay si Logan. Sa kasamaang palad para kay Aslan, hindi hahayaan ni Eileen iyon, dahil tumalon din siya para atakihin siya. Muli niyang nasalag ang atake nito ng madali, ngunit nanatiling tiwala si Eileen. Sinigawan niya si Aslan na huwag niyang isipin na atakihin si Logan mula sa likuran. Doon bumukas ang sugat ni Aslan kanina, at kumalat ang dugo. Habang nakikipaglaban si Logan sa ibang mga kawal, may napansin siyang kakaiba. Isang boses mula sa likuran, nag-uutos sa isang tao na huwag gumalaw. Nang lumingon si Logan, tinutulungan si Aslan ng isa pang kabalyero na lumayo sa pader. Tumalon si Aslan at tumakbo palayo sa labanan. Nang makita ito, tinanong ni Eileen si Logan kung susundan ba nila ito. Ngunit sinabi ni Logan na naghihintay si Bifrost at ang kanyang Wind Tower mages doon, at ang pagsunod sa kanya ay magdudulot lamang ng mas malaking problema. Doon na si Logan, at hinigpitan ang hawak sa kanyang espada. Itinaas niya ito sa hangin, at sumigaw para marinig ng lahat na siya si Logan McQueen, na tinalo niya ang Super Speed Knight. Ginawa niya iyon sa pamamagitan ng paghawak sa espada ni Aslan, na agad na nakilala ng mga sundalo at kawal ni Bifrost. Tinawag ito ni Bifrost na nakakalungkot na tanawin. Tinanong siya ng isang mage kung sasali sila, ngunit sinabi niyang kahit umatake sila ngayon, magagawa pa ring depensahan ni Logan ang kastilyo. Bukod pa rito, sinira ng kanyang sigaw ang moral ng kanilang mga tropa. Tinanong niya ang isang kawal kung kumusta si Aslan, at sinabi nito kay Bifrost na ayon sa mga ulat, wala sa panganib ang buhay nito. Gayunpaman, wala silang dalang advanced potions para sa digmaang ito, kaya hindi na siya makakalaban pa. Nang marinig ito, tinawag ito ni Bifrost na walang katuturan, at kinilala na talagang naghanda ang mga McLean para sa digmaang ito, at lalaban sila para dito. Habang tumatagal ito, mas nagiging problema ito para sa kanila. Doon sinabi ni Bifrost na tingnan nila kung hanggang kailan tatagal ang mga McLean.
Doon sumigaw si Bifrost sa lahat ng kanyang tropa na umatras, at ginawa nila iyon. Nang makita ito, nagtaka ang mga McLean kung bakit nila ginagawa iyon, nagtatanong kung sila ba ay nanalo. Habang nangyayari ito, mukhang nakikipaglaban si Franz kay Patrick, na mukhang wala sa magandang kondisyon. Nang marinig na dapat silang umatras, hindi natuwa si Franz. Sinabi niya kay Patrick na maswerte siya, at pagkatapos ay tumalikod para umalis. Pagkatapos ay tinuya niya si Patrick, sinasabing nalaman na niya ngayon, na kahit ang advanced knight ng mga McLean ay hindi ganoon kalakas. Pagkatapos ay tumalon siya palayo, iniwan si Patrick na mag-isa. Doon pumasok si Logan, para tingnan ang kanyang ama. Tinanong ni Patrick si Logan kung okay lang siya, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Patrick, sinasabing nagawa lamang niyang pigilan si Franz ng bahagya, ngunit hindi niya siya natalo. Nang marinig ito, naisip ni Logan na kahit pareho silang advanced knights, may pagkakaiba pa rin, dahil kamakailan lamang umakyat si Patrick sa antas na iyon. Inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang ama, hinihiling na magpahinga ito, dahil pagod na rin ang kalaban, kaya mayroon silang ilang oras bago sila muling sumalakay. Sumang-ayon si Patrick, sinasabi kay Logan na dapat din niyang gawin iyon, at sila'y naupo, samandal sa pader sa tabi ng isa't isa. Habang nangyayari ito, ginagamot ni Eileen si Victor, at nakikipag-usap si Ronyan kay Henkel. Nakatayo lang sina Logan at Patrick, naghihintay sa pag-atake ng kalaban, sinasabi na sana'y maghintay sila hanggang hating gabi. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi ito mangyayari, dahil napansin ng isa sa mga sundalong nagbabantay ang kakaibang bagay. Isang ibang watawat, may agila sa ibabaw ng apoy. Iyon ang hukbo ng parade na dumating upang tulungan ang Bifrost sa pagpabagsak sa McLean. Sa pagkakita nito, nawalan ng salita sina Logan at Patrick, dahil hindi nila inaasahan na magtutulungan ang Bifrost at Pareda. Nag-uusap sina Bifrost at Pareda, nagtatanong si Bifrost kung ang pagdadala ni Max Pareda ng kanyang hukbo dito mismo ay nangangahulugang sasali sila sa kanyang digmaan. Sinabi ni Pareda na alam niyang hindi ito gaanong makakatulong para sa Panginoon ng Timog Kanluran. Ngunit nagmadali siyang pumunta rito sa abot ng kanyang makakaya, umaasang makatulong. Sa pagsasabi nito, iniisip ni Pareda na sa pagsasanib ng kanyang hukbo at ng Bifrost, garantisado ang pagkatalo ng McLean. Sa pader, nakatingin sa eksena, napagtanto ni Logan na ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Pareda ay upang mapabuti ang kanyang pakikitungo kay Bifrost. At tinawag sila ni Patrick na mga maruruming bastardo dahil dito. Sa pagkakita sa nangyayari, sinabi ni Patrick kay Logan na wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Tinutukoy ang isang backup plan, at sumang-ayon si Logan. Sinabi ni Logan na handa na ang lahat. Sa loob ng bayan ng Kastilyo, nagtatago ang isang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Sa sulok ng isang silid, tinanong ng bata ang kanyang ina kung gaano sila katagal mananatili rito, at sinabi ng kanyang ina na sandali na lang, at delikado pa ring lumabas. Tumango ang bata, at tumingin sa kanya ang ina. Sinabi naman ng ama na dapat silang magdasal ng sama-sama, at sila'y nagtipon at nagyakapan. Nagdasal sila na sa pagsikat ng bagong taon bukas, matatapos na ang digmaang ito. Sa labas ng pader, sumigaw si Bifrost sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na sumalakay, at dalhin sa kanya ang mga ulo ng mga McLean. Sa pader, nagpapana ang mga McLean sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ilan lamang sa mga sundalo ang naapektuhan ng mga pana. Nakita ito ni Kaisalon, at sinabi kay Logan na ang mga parade lamang ang natatamaan ng mga atake. Ngunit sinabi ni Logan na hindi mahalaga iyon, at dapat silang magpatuloy sa pagpapaputok. Sinalag ni Franz ang lahat ng pana gamit ang kanyang espada, at tinawag ang mga McLean na mga pesteng demonyo. Pagkatapos ay sumigaw siya para marinig ng kanyang mga tauhan, na handa ang mga McLean para sa isang pagkubkob, kaya hindi sila dapat magpahinga hanggang maabot ng kanilang mga paa ang mga pader mismo. Tumalon si Franz at ang kanyang mga kabalyero upang sakupin ang pader. Sa pagkakita nito, sinabi ni Logan sa kanyang mga sundalo na umaakyat ang kalaban, at inutusan ang lahat na ihulog ang mga kalaban. Nakita ito ni Franz, at nag-isip ng isang matalinong bagay. Ginamit niya ang kanyang whip sword para hampasin ang pader.
Kumapit siya sa pader, at ginamit ang kanyang espada bilang lubad. Habang nasa itaas siya ng lahat, nakita niya si Logan, at naglayong pabagsakin siya muna. Habang lumalapag siya sa harap niya, sinabi niya kay Logan na tatapusin niya ito ng tuluyan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, may paparating na atake mula sa gilid. Napansin niya ito, at napagtanto niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Isang malaking pagsabog ang bumalot sa lahat, hanggang sa puntong walang makita ang mga mandirigma. Gayunpaman, tila nagawa ni Franz na salagin ang atake ni Patrick ng madali. Kinilala pa niya na mas mabilis si Patrick kaysa dati, at mayroon na rin siyang magandang espada ngayon. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Patrick kay Franz na ang espada ay may nakasulat na pangalang Velocitas, at pinunasan ito gamit ang kanyang guwantes. Dito na naalala ni Patrick ang mga salita ni Logan, nang ibigay niya sa kanya ang espada, na sinasabi ni Logan na hindi ito bagay sa kanya, at mas magagamit ito ni Patrick. Gayunpaman, iniisip ni Patrick na mabait lang si Logan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na umalis na siya. Maaaring mas mahina siya kaysa sa Moon Knight, ngunit sa espadang ibinigay sa kanya ni Logan, tiwala siyang kaya na niya itong harapin ngayon. Tumango si Logan, at umalis. Tumingin si Franz kay Patrick, at napagtanto niya na gamit niya ang espada ni Aslan. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong, nakipaglaban kay Patrick, sinasabi na babawiin niya ang espada sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ginamit ni Logan ang kanyang force upang gumalaw ng mas mabilis. Habang umaalis siya, iniisip niya na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang ama dito. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay sa sulok ng kanyang mata, nakikipaglaban si Victor sa ilang kabalyero ng mag-isa. Inambus siya mula sa likod, at naghanda siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Doon lumapag si Logan mula sa himpapawid, at pinabagsak ang isa sa kanila habang ginagawa niya ito. Nagulat si Victor na makita si Logan na ganito. Pagkatapos ay tinalo ni Logan ang isa pang kabalyero nang hindi man lang siya tinitingnan, at tinanong niya si Victor kung kaya pa niyang lumaban. Sinabi ni Victor na ayos lang siya, at kaya niyang pabagsakin ang mga taong iyon ng mag-isa. Natutuwa si Logan na marinig iyon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na pabagsakin ang maraming taong umaakyat sa pader hanggat kaya niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pag hindi gumana iyon, meron siyang plan B. Na nakakuha ng atensyon ni Victor. Tiningnan siya ni Logan ng diretso sa mata, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na kung hindi iyon gagana, hayaan na lang silang umakyat sa mga pader. Mula sa malayo, sina Pareda at Bifrost, kasama ang kanyang mga mage, ay sinusuri ang sitwasyon. Sinabi ni Bifrost na may kakaibang nangyayari, at tinanong ni Pareda kung ano ang problema. Patuloy na ipinaliwanag ni Bifrost na mas madaling nakakaakyat ang kanilang mga tao sa mga pader kaysa kanina, at hindi sila gaanong nagsisikap na ipagtanggol ang mga ito tulad ng dati. At sinabi ni Pareda na baka napapagod na sila. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Bifrost dito, at alam niyang may mali. Habang nakatingin siya kay Logan na nakikipaglaban, sinabi niya na kung hindi yun ang kaso, malamang may binabalak sila. Tumingin si Logan sa gilid ng mga pader, at napagtanto niyang halos wala ng mga kaaway sa ibaba. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mana para palakasin ang kanyang boses at naghanda siyang sumigaw para marinig ng bawat isa sa kanyang mga sundalo. Inutusan niya ang lahat na umatras. Nang marinig ito, ang lahat mula kay Ronyan hanggang kina Eileen at Patrick ay natigilan. At si Bifrost ay nakatingin sa eksena na hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Tumingin siya sa ibaba, at nakaramdam siya ng lindol, at sinabing imposible ito. Doon niya napagtanto na ito ay kagagawa ni Logan. Si Clayton at ang kanyang mga disipulo ang gumagawa ng lindol, at mayroon lamang itong isang layunin. Nagpatuloy si Clayton sa lahat ng kanyang makakaya, at sinabing talagang humihingi ng kalokohan si Logan. Habang nangyayari ito, ang mga tropa ng mga McLean ay umaatras. At sinasabi sa mga kabalyero na bantayan ang mga ordinaryong sundalo at pababain sila. Nang makita ang eksena, ang mga kabalyero ni Bifrost ay hindi alam kung ano ang iisipin. Nagtatanong sa kanilang sarili kung natakot ba ang mga McLean sa lindol. Doon nakita ang mahika ni Clayton na nagdudulot ng pinsala sa mga pader. Nag-crack ang mga ito sa paligid. Sa sumunod na sandali, ang mga pader ay bumagsak.
Nahulog ang lahat ng sundalo ng Bifrost. Nang makita ito, si Bifrost ay bulag sa galit. Si Pereda, gayunpaman, ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang bumagsak ang mga pader, tinawag ni Bifrost ang mga McLean na mga daga dahil sa paraan ng kanilang pakikipaglaban sa digmaang ito. Sa gitna ng mga guho, si Clayton ay nakaluhod, naubos ang lahat ng kanyang lakas. Tumakbo si Logan para tingnan siya, sinisigaw ang kanyang pangalan habang tumatakbo. Tumangala si Clayton, at sinabi kay Logan na tulad ng kanyang iniutos. Ginamit nila ng kanyang mga disipulo ang huling nilang lakas para pabagsakin ang lahat ng pader. Sinabi ni Logan sa kanila na gumawa sila ng kahangahangang trabaho. Dahil isang malaking bahagi ng kanilang mga kaaway ay malamang na nailibing kasama ng mga pader. Sinabi ni Clayton na sa pisikal na kakayahan ng mga kabalyero, dapat ay maayos sila, at sumang-ayon si Logan. Tumingin si Logan kay Bifrost, at sinabing malapit nang matapos ang lahat. Lumapit si Bifrost sa mga gumuhong pader, at sinabing ang ginawa ni Logan ay walang katuturan. Dahil sinira niya ang kanyang huling linya ng depensa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay naghanda siyang mag-cast ng spell, sinasabi kay Logan na ang lahat ng ginawa niya ay pabilisin ang kanyang kamatayan. Naghanda siyang magpakawala ng isang malakas na atake kay Logan at sa kanyang mga tao. At nang makita ito, sinabi ni Logan kay Clayton na kunin ang kanyang mga tauhan at umatras. Si Victor, Ronyan, Patrick, at Logan ay tila nasa unang linya ng depensa. At nais ni Patrick na tanungin si Logan sa huling pagkakataon kung sigurado siyang gagana ang kanyang plano. Tumingin si Logan kay Bifrost, at sinabi sa kanyang ama na huwag mag-alala. At habang naghahanda si Bifrost na magpakawala ng kanyang atake, may nangyaring nakagambala sa kanya. Isang malaking pulang ilaw ang lumitaw sa itaas ng lungsod na nagpatigil sa lahat. Ang lahat ay tumangala na hindi makapaniwala, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Doon lumitaw ang isang alaala mula sa nakaraan ni Logan, at sinabi niyang malinaw niyang naalala ito. Noon, sa bawat tore ng bansa, lumitaw ang isang pulang ilaw na nagpapahayag ng balita na kumikislap ng maliwanag. Nang makita ito, tumangala si Bifrost, na may baliw na tingin ng galit at takot, sinasabing talagang masama ito para sa kanya.